Paano kung ang isang pagkakamali dahil sa one night stand ay maging daan pala upang mas makilala nyo ang isa't isa at patunayan na totoo ang pag-ibig? Na hindi hadlang ang estado ng buhay kung mayaman ka man o mahirap para maramdaman nyo ang pagmamahal ng isa't isa. Dito ay tunghayan natin ang natatanging kwento na kapupulutan ng aral tungkol sa pag-ibig. Si Elise Montefalco ay isang 19 years old na dalaga at galing sa Nueva Ecija. Lumaki ito na alam niya na isa silang dukha at sapat lamang ang kinikita ng kanyang ama at ina sa pagsasaka. Dahil na rin sa kahirapan ng buhay ay hindi na rin siya nakapagkolehiyo. Siyam silang magkakapatid at araw-araw ay isang pagsubok para sa kanila upang makakain ng 3 beses sa isang araw. Dumating sa punto na napagdesisyonan nila na mamasukan na lamang si Elise bilang isang kasambahay sa Maynila. Nay, Tay, alam ko pong magiging maayos ang lahat. Mag-iingat po kayo rito ha. At kapag nasa Maynila na po ako, tatawag po ako sa inyo po araw-araw. Nanay, Tay, ang sabi ni Elise habang umiiyak. Oo anak, mag-iingat ka roon ha. Hindi basta-basta ang Maynila katulad dito sa probinsya. Kailangan mong magsipag ha. Ang sabi ng kanyang ama. Anak, mag-iingat ka roon. At huwag mong papabayaan ang sarili mo ha. Ang sabi naman ng kanyang ina. Niyakap niya ang mga ito at oras na para siya ay pumunta ng Maynila. Sa isang bus kung saan tinanaw niya ang mga nagagandahang building, tanda na malapit na siya sa Maynila. Pagkaraan ng 3 oras ay nakarating na siya rito. Tinanaw-tanaw niya pa ang bawat sulok ng Maynila. Puno ito ng usok, mga sasakyan at mga nagagandahang establishmento. Ang sabi ng kanyang tiyan. Hindi pa ito kumakain at sapat lamang ang kanyang pera para pamasahe papunta sa isang agency. Doon ay kanyang malalaman kung sino ang kanyang magiging amo. Habang nililibot ng kanyang paningin ang mga taong dumaraan at kumakain, ay may isang kotse na siya muntik makabangga. Aray! Ang sabi niya dahil napatumba siya dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Muntik na kasi siyang masagasaan ng isang pulang kotse. Hoy! Ano ba yan? Ang sabi niya dahil habang hinihimas ang kanyang tagiliran. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan, ha? Alam mo, sasakyan niyang dala-dala mo, paano kung maaksidente ako ng tuluyan, ha? Lumabas ka nga dyan. Ang sabi niya doon sa kotse na may-ari nito. Lumabas naman ang isang lalaki na may suot na black suit. Naka-sunglasses pa nga ito at tanaw na tanaw ang kanyang mukha na maputi at ubod ng gwapo. Napatulala naman si Elise. Ang sabi naman ng lalaki habang tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. What the hell? Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Alam mo naman na dito sa mga kalsada ay may mga kotseng dumadaan. Gusto mo bang mamatay ha? Ang sabi nito. At seryosong nakatingin sa kanyang mga mata. Sa unang beses na nagkatinginan sila, ay parang may naramdaman si Elise sa kanyang puso. Mabilis ang bawat tibok nito at parang may mga paru-parong lumilipad sa kanyang tiyan. Ikaw naman kasi, parang walang bukas kung mag-drive ka. Ang sabi naman ni Elise na nauutal. Bumusina na kaya ako pero parang wala akong naririnig. Ano ba yan, miss? Tatanga-tanga ka ba talaga? Sa susunod ha?
sabi ng lalaki sa kanya. Pagkatapos noon ay bumalik na ito sa loob ng kotse at iniwang nakatulala ang dalaga. Gwapo sana, pero antipatiko, ang sabi niya sa kanyang sarili. Tumuloy na ito sa isang agency kung saan malalaman niya ang isang mansyon na kanyang pagtatrabahuhan. Dahil dito, ay tuwang-tuwa ang dalaga dahil makakapagtrabaho na siya. Makalipas ang isang oras ay nakarating na siya sa agency. Magandang umaga po. Ako po si Elise Montefalco, yung sinasabi niyo pong magtatrabaho sa isang mansyon. Oh, good morning. So, ito ang mga details na kailangan at pirmahan mo na para makapag-start ka na agad. Ang sabi ng isang sekretarya. Binasa muna ni Elise Montefalco ang mga nakasulat doon. Kahit high school lamang ang kanyang natapos, ay marunong naman makaintindi ng Ingles. Pagkatapos noon, ay binigay na sa kanya ang address. Sumakay siya ng tricycle papunta sa isang address na tinutukoy. Ngunit nagtataka siya dahil malayo ito sa subdivision at hindi lamang basta mansyon dahil kasing laki ito ng isang palasyo. Oh, ang ganda! Ngayon lang ako nakarating dito sa palasyo. Ang sabi niya sa kanyang sarili. May mga katulong na nakahanda at hinihintay siya. Magandang umaga! Ikaw ba si Elise Montefalco? Ang sabi sa kanya ng isang kasambahay. Opo, ako po yung dinala po ng agency dito para maging katulong. Ang sabi naman nito. O halika, pumasok ka muna sa loob. Hihintayin mo ang aming boss. Parating na siguro siya mga bandang 3:00 ng hapon. Sa ngayon, ay magpalit ka muna ng damit at pumasok sila sa loob ng mansyon. Maganda ang loob at minimalistic lamang ang mga disenyo dito. May mga paintings at kung saan ang bawat sulok ay napapaligiran ng mga ginto. Binigay sa kanya ang isang damit na pangkasambahay. O ayan, suotin mo yan ha. Yan ang magiging damit natin. Tsaka, susunod ka sa mayordoma ha. Medyo masungit kasi yun. At tsaka yung boss namin, masungit din. Kaya dapat maging alerto ka sa lahat ng sasabihin. Ayaw niya ng madumi. Lalong-lalo na sa kwarto niya. Ang sabi ng isang kasambahay sa kanya. Tumango naman ito at mabilis na isunuot ang kanyang bagong uniforme. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinimulan linisin ang bawat sulok ng mansyon. Grabe, ang laki naman nito. Parang palasyo talaga. Sobrang yaman ba kaya ng amo ko? Sana dumating yung panahon na maging mayaman din kami ng mga magulang ko para maibili ko naman sila ng mga damit at kung ano-ano pang gusto nila, lalo na ng mga kapatid ko. Ang sabi niya sa kanyang sarili. Habang nakapikit at mga kung ano-anong imahinasyon ang pumupunta sa kanyang isip, ay may nakabangga siyang isang lalaki. Matangkad ito at amoy alak ang bibig. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ang sabi ng lalaki. Unti-unting iniharap ang mukha ni Elise sa isang lalaking nagsalita. Nagulat na lamang ito dahil ang kanyang nakita ay ang muntik nang makabangga sa kanya. Ikaw? Ang sabi nito at nagulat na atras. Oo, ako. Sino ba? Sino ka ba? Ang sabi naman nito, sir, ako po si Elise. Magandang hapon po. Mukhang amoy alak po kayo Ang sabi naman nito, anong paki mo kung amoy alak ako? I can do whatever I want. O siya, pumunta ka sa kwarto at kunin mo yung mga damit ko. Kaya na, laban mo iyon. Ang sabi naman niya. Tumungo naman
naman ang kanyang amo sa kwarto nito at sumunod naman siya. Sir, alin po dito yung mga lalabhan ko? Ang sabi niya dito. Ngunit nakahiga na ito sa kanyang kama at nilapitan niya ito. Sir? Ang sabi nito. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang halikan ng kanyang boss at unti-unting hinalikan. Hindi alam ni Elise ng mga oras na iyon ang gagawin dahil nagugustuhan niya rin ang bawat halik ng kanyang boss. Napakaganda mong dalaga. You're so beautiful. Ang sabi nito. Ang mga bawat halik na iyon ay pumunta sa iba't ibang parte ng katawan ni Elise. Tila nababaliw siya dahil ang mga halik ay kumikiliti at nagkakaroon ng kuryente sa bawat parte ng kanyang katawan. Hanggang sa inalis na ang saplot niya at ng kanyang boss. Doon ay nangyari ang isang one-night stand. Makalipas ang ilang oras, ay umiiyak ang dalaga. Mali ito. Mali ito, sir. Ano nagawa mo? Ang sabi niya sa kanyang sarili. Paano na lamang ang mga pangarap ko para kay nanay at tatay? Anong ginawa mo sa akin? Ang sabi niya sa kanyang boss. What the hell? Napakaingay mo! Ginusto mo rin naman ang nangyari, di ba? And it will be all worth it. Tsaka huwag ka nga magdrama dyan. Isa kang kasambahay dito sa bahay ko, kaya you can do whatever I want. Alam mo, maganda ka. You can be perfect. Babayaran kita. Pero magpapanggap tayo bilang mag-boyfriend and girlfriend. Until na makuha ko na ang kayamanan ng papa ko. Is it a deal for you? Ang sabi ng lalaki sa kanya. Po? Ano pong boyfriend-girlfriend? Ang nagtatakang sabi nito. Alam mo, maganda ka pero tatanga-tanga ka. Ganito yan. You will be my girlfriend for 2 months. Is it a deal? Magkakaroon ka ng pera. 10 million pesos. Sundin mo lang lahat ng utos ko. At pagkatapos ng 2 months na yon, it's a deal. Ang sabi naman sa kanya ng kanyang boss habang nagbibihis ito. Tila nahimasmasan na sa kanyang pagkalasing. Ang 10 million pesos na iyon ang magpapabago sa buhay ng dalaga. Kaya walang pag-isip-isip ay binigay sa kanya ang contract ng kanyang boss at pinirmahan niya ito. Ano po yung mga gagawin, sir? Wala po kasi akong masyadong alam kasi no boyfriend since birth pa po ako. Ang sabi nito na tila nahihiya. You're so funny. And you're so cute. By the way, don't worry. I will assist you in everything, ha? Ang sabi naman ng kanyang boss at binigyan siya ng halik sa noo. Kinabukasan ay may mga dalang regalo ang kanyang amo sa kanya. Kinatok siya nito sa kanyang kwarto at ang mga regalo na iyon ay mga damit at sapatos. Sir, ano po yan? Ang sabi nito na nagtataka. Alam mo, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, pero pala tanong kang babae ka no? Ang sabi naman ng kanyang boss. Tatanong lang naman, sir, masyado ka namang masungit. Gwapo ka sana, kaso masungit ka, sir. Ang bulong nito sa kanyang sarili. What the hell? Alam mo ba naririnig ko yung sinasabi mo? Hindi ako masungit, sadyang tatanga-tanga ka lang talaga, Elise. Ang sabi naman ng kanyang boss na seryoso. Pupunta tayo sa aking mama at papa. Dahil 2 months na lamang ay kailangan ng mapirmahan ang kontrata para mapupunta sa akin ang lahat ng kayamanan. Sana makisama ka ha. And wear this. Gusto nila ng isang presentableng babae at hindi ng katulad ng ganyan ang itsura. Ang seryosong sabi ng kanyang amo. Ngunit sa loob-loob ni Elise ay nasaktan siya dahil nilalang lamang siya ng kanyang boss. Sa mga pagkakataon na iyon ay hindi na lamang niya sinabi at sinunod na lamang utos sa kanya. Ang dress ay kulay pink kung saan napakagandang tignan.
Samantalang ang kanyang sapatos ay fitted silver na heels. At pinartneran ito ng isang kwintas na gold. Napakaganda! Ang tugon niya sa kanyang sarili. Parang nanonood lamang siya ng Cinderella at ng mga oras na iyon ay nananaginip. Muli siyang kinatok sa kwarto ng kanyang amo. It's already 7 p.m., Elise. Bilisan mo at malilate tayo. Ayaw nila mom and dad na pinaghihintay. Ang sabi ng kanyang amo. Opo sir, ito na. Binuksan ni Elise ang pintuan ng kanyang kwarto. Doon ay prenteng nakasandal sa wall ang kanyang amo. Nagwapuhan siya dito dahil sa suot nitong gray-black suit na formal at sakto rin sa kanyang suot. Samantalang ang kanyang amo ay biglang natulala dahil sa kagandahan ng dalaga. Kaya naman nagsalita ito. You are so amazing, Elise. Perfectly. Ang sabi nito. Kaya naman parang namula ang dalaga dahil sa sinabi ng kanyang amo. Ikaw talaga sir. Tara na nga po. Ang sabi naman nito. Pumunta sila sa sasakyan kung saan ito ang kanilang sasakyan papunta sa mga magulang ng binata. Naging gentleman bigla ang kanyang amo sa hindi malamang dahilan. Sir, bigla po ata kayo naging gentleman. No, ganito talaga ako. Cause hindi mo lang alam dahil hindi pa tayo masyadong magkakilala. Ang sabi naman sa kanya ng binata. 30 minuto ang lumipas ay nakarating na sila sa isang mansyon. Ito na siguro yung bahay ng mga magulang niya. Ang sabi niya sa kanyang sarili. Okay Elise, act like a normal. Be yourself ha. And mom and dad, marami silang itatanong sa'yo. So, sagutin mo sila ng maayos. Ang sabi naman ng kanyang amo. Doon ay binagbuksan siya ng pinto ng kanyang amo na binata at unti-unti siyang lumabas. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Elise ang binata at hinawakan siya nito sa kanyang kamay. Let's go, ang sabi nito. Tumingin muna ito sa direksyon ng mga mata ng kanyang amo at doon ay hinawakan ng binata ang dalaga. Nang mga oras na iyon ay magkahalong kaba ang nararamdaman niya dahil sa unang beses na nasa ganito siyang sitwasyon, waring ang puso niya ay gusto nang lumundag sa kanyang kaloob-looban dahil na rin, just like what I have told you earlier, just be yourself, Elise, and I know they will be glad to know you. Ang nakangiting sabi ng kanyang amo. And by the way, call me James Maxwell or Max kapag nasa labas tayo ng bahay or pampublikong lugar. Understood? Ang sabi nito sa dalaga. Tumango naman si Elise at muling ngumiti. Kailangan niyang pagbutihan ang pag-a-acting dahil ito ang magdadala ng swerte sa buhay ng kanyang pamilya. 10 milyong piso ang nakasalalay para maging bago ang kanilang buhay. Inayos nito ang buhok niya at tumayo ng diretsyo. Nang sila ay makarating sa may malaking mesa, ay tumayo ang mami at daddy ni Maxwell at nakipagbeso sa kanilang gwapong anak. Kamusta iho? Ito na ba ang sinasabi mong girlfriend mo? Ang tanong ng kanyang mommy. Yes mom, she is Elise Montefalco, ang aking nobya. Ang pagpapakilala niya sa dalaga. Ngumiti naman ang dalaga sa mga magulang ng binata at nagmano ito. Kay galang na dalaga, gusto ko ang iyong respeto sa mga matatanda at ang iyong kagandahan na simple lamang na bagay sa aking anak. Ang sabi ng mami ni Maxwell, kaya gumaan ang loob nito dahil mababait ang magulang ng kanyang amo. Bago kumain ay inusad ng binata ang upuan ni Elise, kaya naman kinilig ang dalaga. Dito ay hindi niya pinapahalata dahil mapapahiya lamang siya. May mga kasambahay na naglalagay ng pagkain sa lamesa kung saan sa unang pagkakataon ay natatanaw ni Elise ang masasarap na pagkain na sa kanyang harapan.
Ini-imagine niya ang kanyang mga magulang at kapatid kung saan kumakain ang mga ito ng masasarap na pagkain na magkakasama sila. Gusto niyang lantakan ng mga iyon, ngunit kailangan niyang maging mahinhin para na rin huwag nang mapahiya ang kanyang amo sa mga magulang nito. Sa mga oras na iyon ay lumabas ang sense of humor ng dalaga. Marami itong jokes na nagustuhan ng mom at dad ni Maxwell. Maging ang binata nga ay natutuwa rito. Napansin iyon ng dalaga, kaya naman lubos ang kanyang galak na hindi seryoso at masungit ang kanyang amo. Sana ay marami akong maging apo sa inyo, Maxwell at Elise. Ang sabi ng daddy nito at nakangiti. Nasamid naman bigla si Elise dahil alam niyang nagpapanggap lamang sila at hindi naman iyon mangyayari. Puwera na lamang kung mahuhulog sila sa isa't isa. Ang sabi ni Elise. Ngunit parang naguluhan naman doon ang mga magulang ni Maxwell. Lumipas ang oras ay natapos na ang kanilang dinner. Kaya napagpasyahan na ng kanyang amo na umuwi sila sa mansyon nito. Doon ay nagpasalamat si Maxwell na successful ang kanilang plano na sabihin sa mga magulang nito na girlfriend siya nito at mayroon na silang plano na dapat na magkaroon ng kontrata hingil sa 2 buwan na pagpapanggap bilang magkasintahan. Elise, thank you so much ha. Dahil sa'yo ay naniwala sila mom and dad na may nobya ako, and after 2 months, ibibigay ko sa'yo ang 10 million pesos. Ang sabi nito, saka binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Walang anuman po yun, sir. Basta ang mahalaga ay makuha ko rin ang pera. Dahil yun po ang magpapabago sa aming buhay. Laking pasasalamat ko rin po sa inyo dahil doon. Ang natutuwang sabi nito sa kanyang among binata. Nang makarating na sila sa may mansyon, ay huminto muna si Elise sa may sala at tinanong ang kanyang amo kung nais pa nitong kumain ng dinner, ngunit ayaw na nito dahil nabusog na ito sa dinner nila sa mansyon ng mga magulang nito. O siya sir, hubarin ko na lang po muna yung coat nyo para maisama ko na po sa labahin bukas. Ang sabi ni Elise. Naglalakad ito patungo sa may hagdan, ngunit doon ay nasa may pangatlong hakbang pa lamang ay muntikan na siyang mahulog dahil sa suot ng high heels. Ngunit naagapan ito ni Maxwell, kaya naman nasalo siya nito. Wala nang 1 inch ay malapit na ang kanilang muka sa isa't isa. Be careful next time, Elise. Masyado kang padalos-dalos. Ang seryosong sabi ni Maxwell at nakatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Napalunok naman ang binata dahil natutukso siyang halikan nito. Sir, salamat po. Ang sabi ni Elise. Ng mga oras na iyon ay amoyin niya ang bangong hininga ng amo. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang sasabihin ay nahalikan siya ni Maxwell. Nabighani na ito sa kagandahan ng dalaga. Ano ba naman yan? Bakit sa mga oras na ito ay maingay pa din? Ang narinig nilang sabi ng mayordoma. Kaya naman napabalikwas ang dalawa sa kanilang paghahalikan. Umayos ng tayo si Maxwell at ganoon din si Elise. Ngunit halata ang pamumula ng kanyang pisngi. Dalan mo ko sa pool ng wine, Elise. Ang sabi ni Maxwell at tumiretso na ito sa kwarto upang magpalit ng damit. Oh, gabi na iha. Tapos na ba kayo ni Sir Maxwell sa pinuntahan nyo? Ang tanong ng mayordoma sa dalaga. Opo, kakarating lamang po namin. Sige po ha, ayusin ko na po yung mga pinapagawa ni Sir eh. Ang sabi nito at sabay takbo sa kanyang kwarto upang makapagpalit ng damit na
pangkasambahay. Umupo muna si Elise kung saan hinawakan niya ang kanyang puso. Doon ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi mawari kung para saan ang nararamdaman ng iyon. Hindi pa kasi siya nagkaka-boyfriend, kaya ang bawat kilig na kanyang nararamdaman ay hindi niya maintindihan. Bukod pa rito ay si Maxwell ang kauna-unahang lalaki ng kanyang pagkabirhen. Ang gwapo ni Sir Maxwell. Paano kung nagkaka-crush na pala talaga ako sa kanya? Hindi naman masama iyon dahil crush lang naman. Ang sabi nito sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang magmuni-muni ay pumunta na siya sa may kusina kung saan ay kinuha ang paboritong alak ng kanyang amo. Nalaman niya ito dahil na rin ito ang ininom noon ni Maxwell at ganito ang amoy ng iniinom nito. Nilagyan niya ang baso at doon ay naglakad na siya patungo sa may swimming pool. Nakita niya si Maxwell na nakalublob sa pool. Natatanaw niya ang half-naked body nito at doon ay maraming pumapasok sa kanyang mga imahinasyon. Grabe, ang hot niya. Ang kagat-labing sabi ng dalaga at sinisipat na hindi siya marinig ng kanyang amo. Oh, yan na ba yung favorite ko na wine? Ang sabi ni Maxwell at umahon sa may swimming pool. Opo sir. Ito po yung sinasabi niyo sa akin na favorite niyong inumin. Ang sabi ni Elise. Doon ay muli siyang napatikim sa mga abs ng binata, ngunit agad niyang iniiwas muli ang baling ng tingin. Lumapit sa kanya ang binata, kaya naman paunti-unting umatras ito. Seryoso ang kanyang amo habang patuloy na naglalakad sa kanya. Sir, bakit po? Ang sabi ni Elise dahil patuloy ang paglapit sa kanya ni Maxwell. Gusto ko lang sabihin na samahan mo akong mag-swimming. Ang sabi ng binata at itinulak ito sa swimming pool. Tawa ng tawa si Maxwell dahil sa itsura ng dalaga na parang naiinis at natatawa rin sa kanyang ginawa. Muling inilapag ng binata ang kanyang wine at doon ay lumundag sa may swimming pool. Sir naman bakit niyo po ako hinulog sa swimming pool? Ang lamig-lamig kaya, tsaka yung uniforme ko po, nabasa na tuloy. Ang kunwaring pagtatampo ni Elise sa kanyang amo. O siya, hayaan mo na, minsan lang naman to Elise, and enjoy this moment. Ang sabi nito, hindi alam ng dalaga na mailalalim pa ang 6 feet na pool at nagkaroon siya ng pulikat. Aray, sir, tulong po. Ang sabi ni Elise at unti-unting nalulunod. Kaya naman, lumangoy si Maxwell para sa dalaga. Dito ay wala nang malay ang dalaga. Kaya naman, agad niya iniahon sa may swimming pool at doon ay kanyang sinipr. Puno ng kaba ang dibdib nito dahil hindi pa rin nagigising ang dalaga. Ilang minuto pa ang lumipas ay patuloy pa din ang pagpump ng binata hanggang doon ay makikita niyang unti-unting bumubukas ang mata nito. Iniluwa ng dalaga ang mga tubig na kanyang nalunok kaya naman doon ay laking tuwa ni Maxwell at nayakap si Elise ng mahigpit. Sorry Elise, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na hindi ka marunong lumangoy. Ang sabi nito at yumuko. Sir, huwag po kayong humingi ng tawad. Hindi niyo naman po kasalanan. Ang sabi ni Elise at ngumiti sa kanyang amo. Napakaamo ng mukha mo, Elise. Ang sabi nito at hindi na napigilan pa ang kanyang sarili at binigyan ng isang malalim na halik ang dalaga. Kumapit siya dito ng pa-bridal style at iniakyat sa kanyang kwarto.
Napigil ang kanilang paghinga dahil na rin sa mga pangyayari kanina. Ngunit may mga kuryente ang kanilang katawan at kusang gumagalaw upang mahalikan ang bawat parte ng katawan ng dalaga. Bawat halik ay ang sarap ng kanilang nararamdaman ng mga gabing iyon at hindi alintana ang basa nilang katawan. Ay isang musika sa bawat pandinig nila. Hindi pa nga nakontento si Maxwell at dinala niya ang dalaga sa may banyo at binuksan ang shower. Muling tinignan ng binata ang katawan ng dalaga at tinalikan ang kamunduhan nito. Iyon ang pangalawang gabi na mayroong nangyari sa kanila. I love you, Elise. Sa unang pagkakataon ay binanggit ito sa kanya ni Maxwell. Ngunit hindi niya alam kung dala lamang ito ng kanyang nararamdaman niya ngayon. Ngunit masaya siya nang marinig iyon mula sa amo. Doon ay sabay silang naligo. Pagkatapos, ang dalawa kung saan maraming mga pagkakataon na gusto niyang pagsisihan ang mga nangyari sa kanila ng amo. Ngunit mayroon ding parte sa kanya na gusto niya iyon. Pagkatapos nilang maligo ay nagstay na muna ang dalaga sa may kwarto nito dahil ito ang hiling ni Maxwell. Kumuha ito ng sigarilyo kung saan ay sisindihan na sana ng binata, ngunit nakita niyang nakatingin sa kanya si Elise at parang nagtataka kaya naman binalik niya ito sa kahon. Elise, I'm sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Pwede mo kong sampalin ngayon? Mula sa pagpapanggap natin bilang mag-boyfriend at girlfriend at sa lahat. Ang sabi ni Maxwell, wala naman po akong pinagsisihan, sir, dahil kailangan din ng pamilya ko ang pera. Ang 10 million na iyon ay napakalaking halaga para mabago ang buhay namin, sir. Maxwell. Ang sabi ni Elise, masyado ka namang seryoso, sir. Oh, magjo-joke ako para naman hindi ganito ang atmosphere. Sir, ano ang tawag sa bee na pumapatay? Ang tanong ni Elise sa kanyang amo, kaya naman napalingon itong muli sa kanya. Ano? Ang curious na tanong ng kanyang amo na si Maxwell. Bibitayin kita kapag lumati ka sa iba. O, diba sir? Bitayin. Ang seryosong sabi ni Maxwell. O siya, tumayo ka muna dyan. Ayusin natin yung buhok mo. Tara nga dito. Ang sabi ni Maxwell sa dalaga. Kinuha nito ang isang suklay na nakapatong sa may lamp desk niya at doon ay unti-unting sinuklay ang buhok ng dalaga. Kinuha nito ang pang-ipit na nakalagay sa may braso ng dalaga at kanyang iniipit ito sa buhok nito. Ayan, edi mas maganda kang tingnan kapag nakaipit ang buhok. Ang sabi nito sa dalaga. Dito ka na matulog, Elise. Ang muling sabi nito at sa ngayon ay nakangiti na sa kanya. Sinunod naman ito ng dalaga at doon ay humiga na sila ng magkatabi. Inilagay ng binata ang kanyang kamay sa may uluhan ng dalaga at doon kinabukasan ay nagising si Elise na wala sa tabi niya si Maxwell. Ngunit may nakita itong sulat sa may lamp desk kung saan nakalagay ang isang sulat na good morning at I love you. Napangiti naman siya dahil dito ay feeling niya na nag-iinit ang kanyang muka habang hinahawakan niya ito. Si sir talaga. Paano kung ma-inlove ako sa kanya ng tuluyan? Totoo na rin kaya ang magiging pagtingin sa akin ni sir? Ang sabi nito sa kanyang sarili. Bumaba na siya kung saan nagulat ito dahil nakahilera ang mga kasambahay at tila may inaabangan. Good morning, Miss Elise. Ang sabay-sabay na bate ng mga kasambahay sa kanya. Magandang umaga po sa inyo. Ang sabi naman niya. Nagtataka ito dahil biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kanya. Ano pong meron? Ang tanong niya sa mga katulong.
Ang sabi ni Sir Maxwell ay tawagin ka naming Miss Elise at ibigay ang lahat ng gusto mo. Ang sagot ng mayordoma sa kanya. Buong araw ay hindi siya pinapagawa ng mga gawaing bahay dahil iyon daw ang utos ni Maxwell sa lahat ng mga katulong. Kahit nga simpleng pagluluto ng pagkain ay hindi niya pinapagawa sa kanya. Ilang saglit ay may kumatok sa kanyang kwarto at doon ay isang package ng bulaklak ang tumambad sa kanya. Miss, papirma na lang po dito. Ang sabi ng lalaking nagdala ng bulaklak at sinunod naman niya ito. Nakalagay ang maliit na papel at isang box. Una niyang binuksan ang box kung saan naglalaman ito ng isang kwintas na may hugis buwan. At ang nakasulat naman sa papel ay isang address na hindi niya alam kung para saan. Kaya naman kinuha niya ang keypad na cellphone at nagtungo sa mayordoma upang tanungin ang numero ng kanyang amo. Ano ang kanyang numero? Sambit nito at agad namang tumugon ang mayordoma. Pumunta ka sa kanyang kwarto at naroon sa may drawer may makikita kang mga notes kung saan naroon ang kanyang cellphone number. Ang pagpapaliwanag nito. Kaya naman agad siyang nagpasalamat at umakyat sa kwarto ni Maxwell. Aling drawer kaya rito? Itong isa o isa? Ang tanong niya sa kanyang sarili at doon ay inisa-isa niya ang 4 na drawer. Nakita niya ang notes kung saan maraming mga numero ang nakalagay. Ngunit nagtataka na lamang siya kung para saan yun. Dahil sa kuryosidad ay kinuha niya rin ang isang litrato na may larawan ng isang babae. Doon ay tiningnan niyang mabuti. Napakaganda nito at halatang mayaman dahil sa kasuotan nito at maraming mga alahas na suot. Parang may naramdaman siyang kirot sa kanyang puso. Ouch naman, bakit parang ang sakit ng nararamdaman ko? Ano ba to? Ang tanong niya sa kanyang sarili, ngunit hindi niya namalayan na nasa harapan niya na pala si Maxwell. Sir, sorry na po, hindi ko po sinasadyang makialam ng gamit. Ano po kasi kukunin ko yung number niyo para hindi niya na naituloy ang kanyang sasabihin dahil bigla na siyang hinalikan nito sa kanyang labi. Inurong pa siya nito kung saan mas pinalapit ang kanyang labi sa dalaga. May sasabihin ka pa ba? Ang tanong ni Maxwell, ngunit halata mo ritong nakangisi siya. Yung litrato po, sir. Hindi ko po sinasadyang makita. Girlfriend niyo po ata yan. Ang sabi ni Elise sa binata. Halata naman ng binata na parang nagsiselos si Elise. Kaya naman sinabi nito ang totoo na naging girlfriend niya iyon. Ngunit hindi niya iyon mahal at alaala na lamang ang litrato sa kanyang drawer. Ngumiti naman si Elise at siya na mismo ang humalik kay Maxwell. Tila ikinagulat naman iyon ng binata. Pagkatapos ay umalis na rin agad si Elise at pumunta sa kanyang kwarto. Sumunod sa kanya si Maxwell at kinuha ang box na naglalaman ng kwintas. Inalis nito sa kahon at sinuot sa leeg ng dalaga. Perfect and beautiful. Ang nasabi na lamang ni Maxwell habang hinihimas ang pisngi ng dalaga. O siya, parang tulala ka na naman sa aking sinabi. Yung kwintas yung sinasabi kong perfect and beautiful. Ang pagbibiro ni Maxwell, kaya parang nag-iba ang itsura ni Elise. Joke lang. Akala ko ba magaling ka sa mga joke? Ikaw yun, Elise. Lagi ka maganda sa paningin ko. Ang sabi nito at saka hinalikan ang noo ng dalaga. May isang kahon pa kung saan nakalagay ang damit na isusuot nito dahil may pupuntahan sila. Wear this, Elise. This will be our first date. Ang sabi ng binata at umalis na sa kwarto ng dalaga. Labis ang tuwang naramdaman nito
sa mga nakaraang araw na pumasok siya bilang kasambahay. Di ko akalain na mararamdaman ko na may magmamahal pa pala sa akin na lalaki. Ang sabi niya sa kanyang sarili. Muli ay tumingin siya sa kanyang maliit na salamin at ngumiti. Hinawakan ang kwintas na bigay sa kanya ni Maxwell. Isang minuto lamang ang lumipas ay nasa labas na si Maxwell. Dala ang napakasimple nitong black jacket at kanyang buhok na bagsak, kung saan lalong nagpagwapo ito sa dalaga. "Sir, saan po tayo sasakay?" Ang sabi ng dalaga at nakataas ang kilay nito dahil wala ang sasakyan. Syempre hindi sa car, Elise, itong motor. Ang sabi nito sa kanya at binigyan siya ng isang malapat na ngiti. "Hala, dyan? Dyan po?" Ang tanong ni Elise at natakot. "Yeah." "What's wrong? This would be exciting, Elise. Tara na." Ang sabi ni Maxwell at sumakay na sa motor kung saan ay pinaandar niya na ito. Wala namang nagawa si Elise kundi sumakay. Kinuha naman ni Maxwell ang kanyang kamay at saka ikinapit sa kanya. "Hold on tight," ang sabi ni Maxwell. Napatili naman ang dalaga sa bilis ng takbo ng motor. "Wah, sir, dahan-dahan lang po," ang natatakot na sabi ni Elise dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo nito. "Kumapit ka kasi ng mahigpit nang hindi ka ganyan makasigaw," ang tugon naman ni Maxwell. Doon ay napahawak lalo ang dalaga sa bewang ng binata, kaya naman may ngiting na mutawi sa mga labi nito dahil sa ginawa ng dalaga. Nang makarating sa night market, ay bumaba ang binata at inalis nito ang helmet niya. Ganoon na lamang ang pagkatulala ng dalaga dahil sa kagwapuhan nito at ang amoy na pabango at mukhang dagdag points na naman sa kanya iyon. Inalalaya naman niya si Elise na makababa. "O, dahan-dahan," ang sabi sa kanya nito. "O siya, narito na tayo. Actually, first time ko makapunta rito sa may night market. Dito tayo magde-date dahil mukhang masarap ang mga pagkain," ang masayang sabi ni Maxwell sa dalaga. "Ang ganda, sir. Tsaka, sakto. Hindi naman po ako mapili sa mga pagkain." "O, ayan, sir. Kita mo po yan? Mga fishball, kwek-kwek at kikiam. Minsan pa nga po inuulam namin yan sa probinsya, lalo na at masarap kung may suka," ang tugon naman sa kanya ng dalaga. Doon ay hinawakan ng binata ang kamay nito at sinimulang maglakad. Naramdaman naman ni Elise ang paru-paro sa kanyang tiyan. Iyon ay kanyang nararamdaman kapag nasa tabi niya si Maxwell. Una nilang tinikman ang mga food stall ng halo-halo. Doon ay tuwang-tuwa sila dahil na rin maraming sahog ang kanilang nabili. Bumili rin sila ng iba't ibang klase ng street foods at doon ay agad na silang nagtungo sa may table para umupo. Habang kumakain, ay napatingin si Maxwell sa buhok ng dalaga. Doon ay sagabal ito dahil hindi makakain ng maayos si Elise. Kaya naman, agad siyang tumayo at kumuha ng pantali sa kanyang black jacket. Inayos nito ang buhok ng dalaga at inipitan. "Hala, sir, bakit lagi ka pong may pamusod?" ang sabi ni Elise habang nilalantakan ang kwek-kwek. "Bumili talaga ako niyan dahil gusto ko ako magtatali sa mahaba mong buhok," ang malambing na sabi ng binata at binigyan siya nito ng ngiti. "Hala siya, oh. Grabe ka naman po. Magpakilig, sir.
Siguro ganyan ka po sa lahat ng mga chicks mo, no? Ang sabi ni Elise at natatawa pa nga ito. No, seriously, you are the first person na dinala ko sa gantong lugar at ginagawan ko ng mga gantong bagay, Elise. Because hindi katulad ng ibang babae na pera lamang ang habol sa akin. You're kinda special to me, Elise. Ang sabi ng binata at sabay kain ng fishball. Tila hindi naman alam ni Elise ang sasabihin dahil sa kanyang mga naririnig. Ngunit kailangan na niyang diretsuhin ito. Sir, paano kapag dumating yung time na mahulog ako sa'yo? Ma-fall, ganun. Kasi sobra ko pong na-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo po sa akin. At alam ko na rin na hindi normal yung nararamdaman ng puso ko. Natatakot lamang po ako na sa unang pagkakataon ay mabigo ako sa pag-ibig. Ang sabi ni Elise. Muli namang tumayo ang binata at niyakap sa likod si Elise. You need not to worry, Elise. Hindi lang kasambahay ang turing ko sa'yo, ngunit espesyal na babae. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw yung nagbigay ng saya sa puso ko. Kaya asahan mo na mamahalin kita. Ang sabi ni Maxwell, kaya naman napalingon ng dalaga at hinalikan ang binata. Tila ang mga tao naman sa kanilang paligid ay nanonood ng teleserye dahil sa kanilang nakikita ngayon. Matapos ang mga tagpong iyon ay namasyal naman sila sa mga iba't ibang booths doon. Nakita nila ang isang photo booth. Kaya naman pinuntahan nila iyon. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil meron na silang litrato. Nilagay ni Maxwell ang picture nilang dalawa sa may wallet nito. Pagkatapos noon ay may nakitang mga nagtitinda ng bulaklak, kaya naglakad ito patungo rito. 3 pieces of roses nga, miss. Ang sabi nito sa nagtitinda. Para po ba sir sa wife nyo? Naku, napakaganda naman po niya. Ang sabi ng babaeng nagtitinda. Nope, she is not yet my wife. Girlfriend ko pa lang po siya. Ang nakangiting sabi nito. Tila nahihiya naman ang dalaga dahil sa pag-uusap ng dalawa. Muling lumingon sa kanya si Maxwell, dala ang 3 piraso ng rosas at ibinigay sa kanya. Roses for the most beautiful girl I met. I love you. Ang sabi nito sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Ganoon na lamang ang pagkakilig ng dalaga dahil sobrang sweet sa kanya ni Maxwell. Nilubos nila ang gabi na iyon na puno ng kasiyahan. Kinaumagahan ay maagang nagising si Elise dahil may naamoy itong masarap na adobo. Kahit na malayo sa kusina ay amoy ang aroma ng pagkain, kaya naman agad siyang nagtungo roon nang makita niya ang isang pamilyar na figura. Sir? Ang sabi nito. Oh, gising ka na pala, Elise. It's Sunday, kaya I have no work sa my corporation. Ang sabi nito habang nilalagay sa plato ang fried rice at adobo sa mangkok. Umupo ka na riyan at sabayan mo akong kumain. The maids are out kasi day off nila ngayon. Ang paliwanag ni Maxwell sa dalaga. Ha? Yung 20 sir na kasambahay? Pare-parehas ng day off? Ang gulat na tanong ng dalaga. Tumango naman si Maxwell. Bakit po ako walang day off? Ang nagtatakang tanong ng dalaga sa kanyang amo. Hindi naman kasambayang to. And hayaan mo na unti-unti nating tutuhanin ang lahat. Don't worry, ibibigay ko ang 10 million para sa family mo. Ang sabi ni Maxwell.
Parang nananaginip ng mga oras na iyon ang dalaga dahil sa mga naririnig mula sa binatang ito. Ngayon lamang kasi siya nakatagpo ng lalaki na nasa kanya na ang lahat. Kinuha ni Elise ang plato kung saan nilagyan naman iyon ng ulam at fried rice ng binata. Kapag ito ay nasa mansyon ay nakasando lamang ito at jogging pants. Simpleng-simple kapag weekdays na laging nakapormal. Habang nag-iisip ay mahinang pinitik ni Maxwell ang noo ng dalaga. Ay, pogi! Ang nagulat na sabi nito kaya naman napatakip siya ng kanyang bibig. Sinong pogi? Ang nakangising tanong ni Maxwell. Yung fried rice po, masarap. Yun po ang ibig kong sabihin, sir. Ang pagpapaslusot naman ng dalaga. Habang kumakain ay nag-uusap sila at tuwang-tuwa naman ang binata dahil sa mga jokes ni Elise. Matapos kumain ay hinugasan ng dalaga ang mga plato nang biglang may yumakap sa kanya. Si Maxwell iyon at ipinatong pa ang kanyang ulo sa may balikat ng dalaga. Humarap naman siya dito kung saan ay tumingin ang binata ng diretso sa mga mata ni Elise. Unti-unti ay hinahalikan siya nito at agad namang tumugon sa halik si Elise. Ang mga kamay ng binata ay gumagapang sa iba't ibang parte ng katawan nito, ngunit may narinig si Elise na tunog ng cellphone, kaya naman agad niyang sinagot ang tawag. Hello tatay, kamusta na po kayo? Ang tanong ng dalaga, ngunit laking gulat nito nang malamang nasa ospital ang kanyang nanay dahil tumaas ang blood sugar nito at sinamahan pa ng hika. Umiiyak si Elise habang sinasabi ito sa kanyang amo. Doon naman ay agad na sinabi ni Maxwell na sasama siya sa dalaga sa probinsya. Hindi naman ito tinanggihan ni Elise dahil kailangan niyang makapunta agad sa ospital para na rin maibigay ang pera na kakailanganin ng kanyang ina. Mabilis na pinaharurot ni Maxwell ang kanyang kotse patungo sa Nueva Ecija. Kaya wala pang 3 oras ay nakarating na sila sa address na tinutukoy ng kanyang tatay. Doon ay tumakbo agad si Elise kung saan naroon ang kanyang nanay. Puno ng pag-aalala ang kanyang muka. Tay, kamusta na po ang kalagayan ni nanay? Ang sabi nito sa kanyang ama. Ayun anak, sabi ng doktor ay kailangan pang matingnan ang kanyang kalagayan para na rin masigurado na wala nang mararamdaman pang iba ang nanay mo. Ang sabi ng kanyang tatay, alam ni Maxwell ang kalagayan ng ina ni Elise kaya naman doon ay agad siyang kumuha ng pera sa wallet at pumunta sa may payment desk upang mabayaran ang lahat ng kanilang kailangan. It's okay na Elise, Mr. Montefalco. Ako na po ang nagbayad ng hospital bills. Ang sabi ni Maxwell. Naku sir, hindi na po dapat. Nakakaya na po talaga ng sobra. Ang sabi ni Elise. Maraming salamat po. Teka, maaari ko bang malaman kung sino po kayo? Ang nagtatakang tanong ng tatay ni Elise. Ako po si Maxwell, ang amo ni Elise at ang kanyang boyfriend. Ang sagot naman ng binata. Nagmano ito sa tatay ni Elise. Ano? Boyfriend at amo? Ang naguguluhang tanong nito at kumunot noo. Teka, kay bilis naman ata ng pangyayari. Ang dagdag pa nito, doon ay pinakalman muna ni Elise ang kanyang ama at saka nagpaliwanag.